Kay sulod bulan, magsugod na ang Vermans. And as what Pastor Leonard said, nahuman naman mi sa among mga serious study, magsugod na punta sa ato ang pagtuon sa mga topics o kini nga mga topic doon na yung kini dako nga himuan sa atong pagtubo isip mga Kristohanon. And this Sunday and the coming Sundays, we will be talking about fellowship. Now, when we think of fellowship, kung madunggan o mahuna-hunaan nato ang pulong ng fellowship, kung sa'yo masulod sa itong huna-huna? Kung sa'yo masulod sa itong huna-huna kung makalungong tag-fellowship? Ingon na ba sila nga paano dili mawala ang kaon basta na fellowship? Kaon gina, kaon. Well, of course, dapat na gina no. O sa pamailayan na itong mahunaan kung mag-disco tag-fellowship. Unsa? Prayer, unsa? Sharing, and usahay, especially sa mga batanon, maybe one of the thinking kung maghisgot o fellowship is tapok-tapok, di ba? Makita na po sa friends, isa yun sa mga mabutan sa huna-huna when we think of or when we talk about fellowship. But this morning, we will be talking about the foundation of our fellowship. Kung saan ba'y pasukaranan sa ato ang gitawag na fellowship? Kung saan may ato ang basihanan why we even do fellowship? Anong maghimo po tag fellowship? O ato ni siyang iyon karon ng kabuntagon. O ang atong pasahe makita sa 1 John chapter 1 verses 3 to 7. O nag-ingon ang pulong sa Diyos. 1 John chapter 1 verses 3 to 7. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete. This is the message we have heard from Him and proclaim to you, that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say we have fellowship with Him, well, we walk in darkness, we lie, and do not practice the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you nga makasugod na usab kami og lain nga topic. Salamat nga matudluan kami karon pinaagi sa imong pulong sa pundasyon sa amuang pakig fellowship. Diha kanimo og sa matag usap. Tabangi kami nga among masabtan sa yano o dili lang igo nga masabtan namo kini apan among kini may kinabuhi sa pang-adlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi isip Kristohanon. Amahan, indang ditugyan pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, again, kanang naa sa itong una-una karon, may tungkol sa fellowship. Those are the things that we think, what is fellowship? So, spending time together, sharing meals, and of course, enjoying conversation with our fellow believers in Christ.
Now, again, kanang naikaon sa fellowship, dili na siya sayop ha? Dili na siya sayop na naagi kaon sa fellowship. But if naara diri nakakuyog aning mga butana ang panghuna-huna nato sa may tungkol sa fellowship, then huyang kini nga pundasyon. O kining pasahe nato, si John, Apostle John, teaches us that true fellowship has deeper foundation. One that cannot be shaken by distance. Kaya kung maghisgot na tao, fellowship as being together, so buot pasabot kung dili ta doon, then there is no fellowship at all, right? But ang itudlo ni John, usa ka pundasyon nga dili mauyog bisan sa gilayon. Even disagreements, dili kini matayog nga pundasyon o bisan pa sa mga pagsulay. Magpadayon gihapon nato ang pagfellowship sa mga usa. Tungod kay wala lang man kini nakapundar diha sa pakigtapok-tapok, sa pagkaon o bisan pa sa paghihinabit sa mga usa. Ano nga pasahe gipakita ni John kung unsa ang fellowship o unsa gayon ang pundasyon diin kini nakabaro. First, we need to understand that fellowship starts with the truth of Jesus. Ang fellowship nagsugod sa kamatuoran mahitungod kang Kristo. That's why John MacArthur wala na siya karon, bago pa lang. Ningon din siya nga kung ang atong fellowship wala ta naghisgot mahitungod kang Kristo, it's not fellowship at all. Kaya nga naman, ang atong pundasyon sa fellowship is the truth about Jesus man. That's why, if you look at verse 3, ningon siya diha, that which we have seen and heard, we proclaim also to you. So may pasabot ni John, ani, ang among nakit-an, ang among nadungog, among gisangyaw nga na kaninyo. So John begins by pointing to the biblical history of the reality of Jesus Christ. Nagsugod siya sa pagbalik sa kung unsay naa kaniadto, nakitabo nga nakit-an nila og ilang nalungog. Kinsa man of course, about Jesus Christ. Siya o ang uban nga apostoles, ilahang nalungog si Kristo, nakit-an si Kristo, o even nahawidan yun nila si Kristo. Their message is not based on kanamitang istorya-istorya lang. Di ba? Their message is not based on myth, but on eyewitness testimony. Kung nili, nakit-an yun nila, pangutan-unta mo, muto mo wakwak dili. Masaman, muto mo dili. Ganong dili man mo muto. Wa man mo kita. But if you look at this testimony of these apostles, they seen Christ, they saw Christ, they heard Christ, and they even touched Christ. That's why reliable ang ilahang testimonyo. Mabito ng karon nga panahon, kung naaywakwak, may balikan na yun ginaywakwak, kaya na may CCTV. Na may testimony, kinakitang pruwibag yun nga nainaka kita. O maupon ni si John, pag-ingon ni John, that which we have seen and heard,
we proclaim to you regarding Jesus Christ. Ingana ka reliable ang ilahang testimonyo kay ilahan yung nakitaan o nadungog. O matod pa niya sa continuation sa verse, so that you too may have fellowship with us. Amo ning isangyaw ninyo, aron kamo usab makig-fellowship uban namo. Buot pasabot, ang ilahang gi-proclaim nga mahitungod kang Kristo, maoday sinugdanan sa ato ang fellowship. That's why we should not call it kung naaga ng mga unbeliever nga imuhang kakuyog, mayroon ka na fellowship, may hindi na fellowship. There's nothing in common. Walay common nato sa unbeliever. Dili ta parehas nila. That's why we need to ato sangyawan sila may tungod kang Kristo. They need to believe Christ first in order for them to have fellowship with us. Kung ano yung gihimo dyan sa mga tao ngayong isulatan. It starts with the truth of Jesus Christ. That's why sa ato ang mga panagtapok, doon na tayo mga gatherings and we label it fellowship. Mahimo lang ng fellowship if we talk about Jesus Christ. If Jesus Christ is the center of that gathering. So, true fellowship begins with believing the truth about Jesus Christ as revealed by the apostles. Again, klaro, as revealed by the apostles. Tungod kay, kung maghisgot ta o pinaka-reliable nga source of kanang truth, it should be the apostles. Dili katong hungihong lang. Di ba? Kining ilahan nga mga testimonya, kaning ilang giproclaim, dili di parehas ato ang kanang mga silingan mga gipangdumagan ng istorya, gipangkuhaan na. Dili ni parehas anak nga pwede nga tong tuhan, pwede sa natong dili tuhan. Apan kining ilaha tukma sa kung unsay ilahang nadungog, kung unsay nakit-an ngadto kang Kristo. Busa makasalig kita sa ilahang di pang tudlo, di pang samyaw sa mga katawhan mahitungod kang Kristo. So, our fellowship as Christians is not based on personal preference. Mo, fellowship ko kay nakasikuan, ganahan ko. Kay siya ang mag-lead. Dili ni sa personal preference. Or social compatibility. Na akong mga friends, wadto ko. Ay, ako naman isa sa amo nga grupo, di sa lang ko. Di ba? Dili. Tungod kay si Kristo ang ato ang pundasyon, nagsugod kini kang Kristo. Busa, despite being you just alone nga moadto sa fellowship, kuyog sa uban nga dili kayo nimo close, mudong gihapon ta. And of course, it is not based on human tradition. Karon kay may schedule na to, sige na lang. Murag nga na ba ang nahitabo apan atong sayran nga ang ato ang fellowship nagsugod sa kamatuoran ngadto kang Kristo. Next, fellowship flows from God to us. Continuation sa verse 3, niyo siya. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Nagsugod kini sa Diyos Amahan, pinaagi kang Kristo. Now, the word fellowship
is not only about relationship. Ang pulong ng fellowship, wala lang kini siya nag-hisgot mahitungkol sa relasyon. But also sharing a common life. When we have fellowship with Jesus, we become more like Him. The word fellowship came from the Greek word koinonia. Kung matlo tao, asa ni tabalong, padong rin tabalong, makita na to tong dako kayo nga word nga koinonia, no? Kinsa may taga-Dawis diri. Napa ba karon? Nawala na. Na katabi tong diri sa kilid nga kuan na yung word nga koinonia. And that is fellowship. Koinonia, which speaks of sharing, a communion, a common bond, and a common life. So, mo nang akong giingon kaganina nga, it's not just about relationship. It is living or sharing a life, sharing the same life together. Fellowship with one another flows out of fellowship with God. But pasabot, we cannot have true unity with each other. Dili nato mahimo ang panaghiusa sa matag usa unless we first united with God. We can truly connect with one another unless we are first connected with God. Fellowship with Him comes first. Ang fellowship sa Diyos, mo'y una. Dili ka ng fellowship nato sa ato ang igsuon na ang Kristo. Then fellowship with others, mao dayon ang sunod. That's why we can tell, baka istorya ta kung kumusta na ang ato ang relasyon sa ato ang Ginoo, pinaagi sa ato ang relasyon sa ato ang mga igsoon. Kumusta man ang atong relasyon sa matag usa? Being believers in Christ. Kay mao na siya basihanan nato kung unsa pod mo ka close sa Ginoo. Kay ang ato ang fellowship sa matag usa nagsugod raman sa ato ang fellowship sa ato ang Ginoo. That's why makit-an o mahibaw-an nato kung kumusta ang relasyon aning tawhana ngadto sa iyang Ginoo, pinaagi sa kung unsay iyang relasyon ngadto sa Dios, ngadto sa iyang mga isip kamatuto. So once again, look at your brothers and sisters beside you. Kumusta man ang inyong relasyon? Kay mo na ibasihanan kung kumusta sa ang inyong relasyon ngadto sa Ginoo. Sa gingon sa 1 John chapter 4 verse 20. That ayaw istorya nahigugma ka sa Ginoo unya imong gihit ang imong isip at tao. Kay bakakon kuno ka matud pa ni John. You're a liar. Kay how come you can love God you have not seen? Unya imong gihit galing ni imong igsuon kay imong nakitaan, di ba? Buto sabot ba nga ang atong basihanan kay that is very personal man. Ang ako ang relasyon sa Ginoo, personal man. Dili man mo maka hibalo or dili man ka mo timbang kung unsa na ka grabe o kung unsa mi kaduol sa Ginoo. Pero ang Biblia nagtudlo nga ang ako ang mahibaw-an nato kung unsa o kumusta na ang atong relasyon sa Ginoo pinaagi sa relasyon nato sa isig ka tawo. Masinog, naghilom-hilom na lang akong mga pagbatik na dili maayo.
karon ang panahon nga muhatag-tag pagpasaylo kay mao kini basihanan sa ato ang kung unsa na gyud tinuod ang atong relasyon sa Ginoo. So we can only be truly one with each other when we are first one with God. That's why ang fellowship nag-agas lang, lidagay-day lamang kini sa ato ang fellowship ngadto sa Ginoo. O ang atong pakig-fellowship sa Ginoo is not sin. Narata sa tuwa, how often we pray, how often we talk to God, how often we read the Bible and study the Bible. And that's how we fellowship with God. O kung managsa na lang ganin, then this is a reminder for us nga atong pasigahon na po ang atong kadasig sa pakig-istorya sa atong buhay nga Diyos. O pinaagi sa pag-ampo o pinaagi sa pagbasa sa iyahang pulong. Tungod kay ang atong relasyon sa Ginoo, diri nagsugod ang ato ang relasyon usab sa matag usa. Next, the good thing about fellowship is that fellowship fills us with joy. Di ba? Lipay kayo ta, inig natay fellowship. Especially kanang mga long time no see natong mga kauban sa pagtuo. Inig makakita kanila lipay kayo ta. We look at verse 4, ningon siya, and we are writing these things so that our joy may be complete. The result of fellowship is fullness of joy. That's why, if you feel sad, kung mabot ka ang punto nga gibatik taog, sa Bisaya sa atin, kaguol. The best way to cope with it is have fellowship with one another. Tungod kay isa kini sa pamaagi sa Dios sa paghatag kanato sa kalipay. And if you are not happy anymore with having fellowship with one another, then you need to reevaluate yourself. Kay supposed to be, fellowship will fill our hearts with joy. Pero kung di na ganit na malipayon, then we need to check our hearts. We need to reevaluate ourselves. Kay og tan-aw nimo, dili lang gamay nga kalipay ang gihatag. Dili lang ginagmay nga kalipay ang gihatag sa fellowship. Dingon sa dira, that our joy may be complete. Sa lain nga mga translation, your joy may be full. Kung pasabot, dili lang ni siya kalipay nga okay ra wala, okay ra sad na, nga na ba? Apan kini nga kalipay nga gihatag sa fellowship, kalipay nga kana bitong mudagay-day gayon diha kanimo. Naghingapin nga kalipay. So, real fellowship doesn't just have joy. Mo ni siya. Dili lang ka dungagan ang imong kalipay, but it makes our joy complete. Himuon niya ang atong kalipay nga kompleto.
That's why, again, if we are lacking joy in our Christian life, let us examine our fellowship with one another. Atong examine kung kumusta naman ang atong pag-fellowship sa matag usa. We rarely, mo na akong nabantayan, we rarely do fellowship nowadays. And I think there is something to be nga makasad bitaw tungod kay isa sa pamaagi sa Diyos nga mapuno ang atong kalipay is having fellowship with one another. That's why, let us atong ibalik ang atong kadasig, atong ibalik ang atong kahangawa sa pikig, sa durot sa matag usa. Tungod kay kini man ang pamaagi sa Dios sa paghatag kanatong kalipay. Tanawa, kung magsugod na galing tao, dili nagsimba, wala. Pag masugdan na nato, dili na ta malipay, musimba sunod. Kaya nga naman, nasugdan naman nato. That's why, mubalik na. Kay, kung naakay gikaubusan sa simbahan, dili man sila ang ato ang basihanan sa ato ang pag-fellowship. Ang Ginoo man, si Kristo man. Di ba? Next, fellowship means walking in the light. Ningon sa diri, this is the message we have heard from Him and proclaimed to you. That God is light and in Him is no darkness at all. If we say we have fellowship with Him, when we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Now again, John isn't making these things up. Kanabi lang, wala ka nagihimo ni John. Dili ni siya personal opinion niya. Dili ni siya iyahang ideya mahitungod sa Ginoo. This is God's message about Himself. Iyahang nadunggan, iyahang nakitaan, o iyahang gi-proclaim. So, dili ni siya kanapang istorbo. Again, this is kung maghisgot tao, the most reliable na mga tao mahitungod sa kamatuoran, mahitungod ng Kristo, the apostles. And John is one of them. So, John declares that God is light. It means that God is holy, God is pure, and God is true. There is no sin, no falsehood, no corruption in Him. So, tinuod, balaan ang Diyos, pure ang Diyos. So, to walk in the light means to live in the truth of God's Word. Light and darkness cannot exist together. Ningon siya, if we say we have fellowship with Him who is the light, and while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Again, light and darkness cannot exist together. Okay? Dili mo exist nga maaliha ang light of darkness. So, even James is also clear about this. Ingon siya, dili pwede nga atong gisimbas ang Diyos pinaagi sa atong bakbak o sa samang bakbak atong usab gigamit sa pag-curse sa ubang tao. Di ba? No. Mayroong tanga natin fellowship sa Ginoo pero we walk in darkness. Right? Subot pasabot nga
pwede nga ang kunta nga doon tayo fellowship sa ato ang Ginoo apan nagkinabuhi ta nga dili po yun sa iyang kabubuton. Di ba mag-joke pa ta, ano ito ang mahitungod sa baptism? Mag-joke pa ta nga wa pa naman din na bautismuhan. Di ba? Kaya itong joke na ito nga, o hindi pa naman din sumba kay pag-bautismo sa ako, gisaka naman rin ako kung kamot. Di ba? Kanang yan nga joke ba? Because we are thinking nga, pwede ra nga murag dual ka ba, citizen? We are, from Monday to Saturday, we are in darkness kayo. Naaral ko sa trabaho, nasa eskwelahan, wala mo sa simbahan, pwede pa ni. Kaya pagka Domingo, diri na ko, kaya naaral ko sa simbahan. This is what John the Baptist, Apostle John is saying. Dili pwede nga magkuyog ang light o ang darkness. That's why if we are saying we have fellowship with God, who is the light, then we should walk in light. We should live a life that is according to the God of light. Iyang continuation rin, we lie and do not practice the truth. Na makakta. O wala yun nato practice? Practice. Wala na itong i-practice. Bisaya naman na. Wala na itong i-practice ang kamaturan. And in continuation sa verse 7, but if we walk in light, as He is the light, we have fellowship with one another. Kung naglakaw ta, nagkinabuhi ta diha sa suga, ingon man nga ang Diyos mao ang suga, then we have fellowship with one another. Mahitabo lang nga, but pasabot ba nga, if we are still in our sin, dili ta magpabilin diha. Kay imposible kaayo nga makahimong tag-fellowship sa atong isig ka magtotoo kung magpabilin ta sa atong ang mga sala. Kung naglakaw ta sa kangit-ngit. Kay there is nothing in common sa darkness o sa light. Dili mahitabo nga ang usa ka spring butubod kini og pait o tamis nga tubig. That's why John is implying that we need to walk in light in order for us to have fellowship with one another. Posible lang nga maka-fellowship ta sa matag usa if we continually walk in light. Tungod kay ang ato ang pundasyon man sa ato ang fellowship, mao man ang Ginoo, and John is saying that God is light. Subot pasabot niya, kinahanglan kitang tanan magkinabuhi pinasikan sa suga sa Ginoo. So, true fellowship is built on walking in God's light. We've been hearing this in the church, dili na kung musimba nila. Diba? Kanisiya ng mga reason why people stop going to church. Monitor na ako makita ko sa Facebook ka namin itong mga quote lang, tell me why you are not going to church anymore. Dagan kayong mga tao dahil mag-comment, musulti na yung sila kung sa'yo mga reasons. And one of the reasons that because people in the church is not practicing what they are preaching. They are not practicing what they've been hearing. Napayuban nga, magtampil naman ang ito.
saad ba nga, mauni ang mga reasons nga ang mga tao ni undang nag-atong simba. But again, this is a challenge for us that we should continually walk in light. Kaya nga naman, dagan kay mga tao nga ang hinungdan nga nung wala na silang simba tungkol kay wala na tanag kinabuhi o yung sa suga sa Diyos. And of course, dili god to maayo nga niyon lang sila pagsimba. Tungod kay our basis of fellowship is not kuan man kanang convenience in the church. Our basis of fellowship is not about being kanang itong comfortable tadiha sa simbahan lang. It's way beyond it. Kaya nga to ang basihanan sa fellowship is Jesus Christ man. So, again, this is a challenge for us that we need to continually walk in light. As God is light, in order for us to have fellowship with God, we need also to walk in light. And if that is what we've been doing, mahimo na sab nato ang makig-fellowship sa matag usa. And how we can continue this fellowship. Ningon ang verse 7 continuation. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. It means that fellowship is kept by the blood of Jesus. Yes, we are all, dili man perfect. Every now and then we've been sinning in our mind, in our actions, di ba? Makaistorya ka sa mga butang anili na to gusto. And these things could be a reason of not having fellowship with one another. That's why John is saying that ang dugo ni Kristo naglimpyo ka nato sa atong mga sala. But pasabot, it means that only the cleansing blood of Jesus sustains our fellowship with God and with one another. Napadayon lang nato ang atong fellowship. Dili tungkol kay nindot kayo ang mga activities sa simbahan. Dili tungkol kay ganahan ta sa mga tao. Dili tungkol kay maayo ang leader. But ang nakapahimo sa ato ang fellowship is because of the blood of Jesus Christ that cleanses, matod pa niya, cleanses, unsay iyang ikin? All sin. Dili lang isa kasala. And if you look at the word cleanses here, this is in present form. It is in present form. But pasabot, matag-adlaw. Matag-adlaw. Kay matag-adlaw, mapunta na kasala. Matag-adlaw, iyatang gihinluan, pinaagi sa iyahang dugo. And the word all there, nagpakita na ang kamatayon ni Kristo, matod pa sa Hebrews, He died once and for all. That's why, ang ato ang basihanan, again, dili lang kung unsay mga activity diha sa simbahan, dili lang kung unsay kinsay leader karon, dili lang kung unsay convenient nato, kundi ang dugo ni Kristo nga mao'y hinungdan nga nakapadayon kita sa pakig-fellowship sa matag-usa. So,
It's not just about gatherings. It's not just about conversation with our co-believers. It's not just about food. It's not just about the program. But to sum this up, true fellowship is grounded in the truth about Christ. That's why, mas maayo nga matagtapok nato. Kung dili man nato hisgutan si Kristo, at least we are living like Christ. Atong gipakita ang kinaiya ni Kristo sa matag magtotoo. And fellowship begins with our relationship with God. Nagsugod kini sa atong relasyon sa Ginoo. That's why if we want to have a deeper relationship with each other, kung gusto ta nga, do not kitay lalong og likon nga relasyon sa matag usa. Let us evaluate our relationship with God. Kumusta naman? Kumusta naman ang atong relasyon sa Ginoo? And again, relationship can be strengthened through communication. Pinaagi communication. And our communication to God is through prayers and through His words. Again, let us evaluate ourselves. How are we doing with our relationship with God? Nauso pa baghapon ang inigmata magampo? Nauso pa baghapon nga inigmata Biblia ang ablihan? Or ang cellphone na? Well, we are all kuan matani kanang sa tawagan na guilty matani, di ba? Cellphone naman yung permi na open. I think isa ni siya sa pagdasig nato. Nga itong ibalik ang atong nandan kanadto. Kay okay ni ang basihanan nato nga mahimong likon usab ang atong relasyon sa matag usab. Kung likon gani ang atong relasyon sa Dios, likon usab ang atong relasyon sa matag usab. And the good thing about our relationship with one another is that it brings lasting joy. Niabot na ba ang puntong na dili na kita malipayon kayo? Nga every now and then magsigil lang tag saputon. I think the answer is fellowship. Tungod kay isa ni sa pamaagi sa Dios nga gihatag kanato nga makabaton kitag tinun-anay nga kalipay. Ang pakig-fellowship sa matag usa. But it requires walking in God's light. We need to continually walk in God's light because God is light. In order for us to have fellowship with one another is to walk continually in God's light. And we can only continue fellowship with one another through the blood of Jesus. Ang dugo ni Kristo ang iula nito sa krus sa Kalbaryo. Mo'y nagpulot ka nato, naghatag na itong kusog na magpadayon kita sa atong fellowship sa matag-usa. Sharing life, sharing the same life together. Whose life, the life of Jesus Christ. It should be becoming like Christ. Ang ato ang greatest desire being a Christian. Becoming like Christ. Once again, let's not base it
on programs. Let's not base it on the leaders. Let's not base it on convenience. But it should be in Christ. Si Kristo nag-ula sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Mayong buntag natong ganun.